Hello guys, magandang araw. Welcome back po muli sa ating channel. Bisitahin naman natin itong isang foreclosed townhouse dito ulit sa may Malagasang, Imus, Cavite. Itong susunod na property ay located dito sa may Greenmark Homes Extension dito along Malagasang, Imus, Cavite. Ito ay along the way lang siya sa may Open Canal Road. So itong property ay very accessible. Ito naman ay na-visit ko na siya ng nakaraan pero ngayon lumabas siya ulit sa negotiated sale. So ngayon mas malaki na yung chance nyo kasi pwede na kayo mag-bid ulit dito kung hindi kayo nakapag-bid nung nakaraan. Kasi nung nakaraan sa second public auction siya at ngayon nasa negotiated sale na siya. Ngayon naman ay kahit babayaran siya ng long term, mayroon pa rin kayong 10% discount. So kahit i-loan nyo siya ng up to 30 years, makakuha ka rin kayo ng 30% discount. Yun nga lang ay medyo tumaas yung price niya mula nung previous na bidding. Ayan, ito na yung Open Canal Road. Dito ay medyo malapad na siya pero marami pa ding mga portion dito na kasalukuyang ginagawa. Pero itong overpass or flyover dito sa crossing ng Malagasang at Open Canal ay very na siya, functional. Tapos yon, dito tayo ulit papasok sa may gasoline station ng Gaso. Ito yung pinaka-entrance niya. Dito pala sa may unahan ay merong mga tinda-tindahan na. At yun nga, malaki ang improvement na dito sa location. Kaya for sure, developing talaga itong area kasi malapit na din dito magawa ang SM General Trias. Ito yung pinaka-entrance gate ng Greenmark Homes pero dito tayo napakalapit lang nito sa Open Canal itong extension. Kasi dito lang siya unang kanto sa kanan. Ayan, dito tayo papasok. Ito yung pinaka-gate ng Greenmark Homes extension. Ito namang subdivision ng extension, di naman siya ganun kalakihan, kaya itong property ay di naman din siya ganun kalayo mula dito sa pinaka main gate niya. Mula dito, straight lang natin itong kalsada, papunta doon sa dulo. Tapos itong property ay makikita natin siya pangalawang bahay mula sa dulo. Itong property pala ay na-visit ko din siya nung nakaraan. Naka-feature din siya sa aking mga videos, pero ito, visit niya ko lang siya ulit para makita ko yung current status niya. At ngayon, medyo malinis na siya kasi nung nakaraan, ang daming tanim sa labas, kaya yun, parang nilinis siya ngayon, kaya medyo okay yung tsura niya. At makikita din natin siya, medyo bukas yung bintana sa loob, kaya masisilip natin siya. Dito din naman tayo dumaan nung nakaraan, pero previous few months na din yun, kaya yun, check nyo lang natin siya. Ito yung current na itsura ng subdivision, medyo malinis na siya. At itong property ay dito lang siya, pagliko natin dito ng kanan, pangalawang bahay lang siya. Ayan, dito lang siya located, itong property. Papark lang natin siya dito para makita natin yung tsura ng bahay. Yan siya, medyo malinis na siya. Nilinis na nila. Ayun lang ay hindi pa rin siya bukas yung pinaka-property. Medyo may maran pa din naman nililisin dito sa labas yung mga yung mga tuyo na tanim. Ayan, tapos ito yung tsura niya sa loob. Beer unit lang din naman siya pero painted yung wall, naka-steel deck yung ceiling niya, walang improvement. So malamang hindi talaga ito tinarhan ng dating may-ari. Yun lang, may mga unting crack dito sa dingding niya. At itong pinto niya ay hindi pa rin siya bukas. Kaya hindi tayo makapasok. Hanggang dyan lang. Yung hagdan naman niya ay combination ng steel tsaka wood. At ito naman ay maganda kasi yung dalawang katabing bahay, na siya, extended. Kaya di na kayo magpapabakod or konti na lang gagastusin niyo pag nagpapa-extend kayo kasi meron ng bakod sa kabilaan. Ayan, ganyan lang. Cons lang dito ay marami naka-street parking kasi walang mga parking slot ang bahay, pero ang kagandahan naman ay mura lang yung property. At yung habol naman dito, kung mag-i-invest kayo dito sa location, maganda yung location niya at maganda yung improvement ng Open Canal, kaya expect nyo na mas magmahal pa yung properties dito in the coming months or few years. Para makita natin itong property sa website, punta lang tayo dito sa Pag-ibig, search nyo lang siya sa Google, Pag-ibig website, tapos check nyo lang tong agree, accept nyo lang. Tapos hanapin natin yung list of acquired assets. Ito siya, read more. Tapos click lang natin yung search list of properties for sale. Tapos yan, meron dito ang create buyer's ID, view my cart, at track my bid. So kapag nagbibid kayo, dapat meron na kayong buyer's ID. Kapag wala pa, click nyo lang tong create buyer's ID para mag-register. Sundan nyo lang ang instruction upon registration. Pag nagkaroon na kayo ng buyer's ID, pwede na kayo mag-proceed mag-bid. Sa ngayon, kung wala pa kayong buyer's ID, mag-register muna kayo. Hindi mo na kayo makapag-bid dito sa property na to. Tapos dito, bago na din yung website,
pwede na tayong mag-select dito ng region kung anong location kayo. So itong hinanap ko na property is under sa region 4A, Calabarzon. Tapos search nyo lang yung city or province, Cavite. Tapos dito tayo sa Imos. Ayan. So sa Imos, click nyo lang yung search button. Pwede din kayo dito mag-advance search, pero dito diretso naman ako kasi all properties naman tinitingnan ko siya. Tapos dito tayo sa negotiated sale. Hanapin nyo lang itong Greenmark Homes Extension. Ito yung pinaka-property na to, yung feature ko. Greenmark Homes Extension. So dito makikita nyo yung details niya. Meron na kayo ditong create buyer's ID option. Tapos dito may button siya ng submit offer kasi hanggang ngayong araw siya for bidding. Tapos itong pinaka main page niya, basic details yung makikita niya. So yung makikita niyo yung type ng property, townhouse. Ang bidding period niya August 5 to 11. And then pag click niyo tong view more details, makikita niyo yung details ng property. Ito yung picture niya. Ayan, makikita niyo naman picture, kagaya din naman siya nung na-feature natin. Improve na yung dalawang katabing bahay. Pero dito ay luma na din itong feature nila. Makita nyo din yung date dito kung kailan to ni-picturean. So 2022 pa. Tapos in-appraise siya ulit May 31, 2025. Kaya nag-iba yung value na ng property kasi may reappraisal lagi sa Pag-ibig. Kaya mas maganda kung makikita kayo ng property na mura pa siya ngayon, grab nyo na kung kaya nyo naman siyang i-bid. Pero kung hindi man, abang na lang din kayo kung lalabas siya ulit. Kaso expect nyo na tataas din yung value. Kasi habang lumilipas yung panahon, tumataas yung value ng property. Ito yung pinaka-location niya, Block 9, Lot 15, Greenmark Homes Extension. Malagasang 2B. Tapos townhouse, 36 square meter yung lot area niya, 42 square meter yung floor area. Ito yung pinaka details niya, unoccupied. Tapos yan, makikita niyo inspection at appraisal date. Dito may auction details din, pwede yan expand. Tapos under na siya ng negotiated sale, ito yung pinaka transfer batch number niya, property number and duration ng acceptance. Tapos, ang opening niya, August 13 next week. Ang pinaka-minimum na monthly income or yung sahod nyo ay 17,922.65 na requirements. Ewan ko kung bakit may Dropbox dito kasi nga online bidding na dito. So, I'm not sure kung tumatanggap pa din sila ng manual bidding kasi meron pa din dito sa website nila yung hulugan ng Dropbox daw. Pero dito naman ay may submit button naman siya. So, pwede naman kayo mag-submit online bidding. Bakit pahirapan nyo pang pupunta sa branch nila kung pwede naman mag-submit online? Yan ay mas madali, di ba? Yan lang. So kapag mag-submit kayo, follow nyo lang din yung instruction ng submit offer. Meron din akong guide dyan sa aking mga videos, panoorin nyo na lang. Same lang din naman ang process yan, ng pag-register ng buyer's ID at ang pag-submit ng offer. Ayan lang, kung gusto nyo mag-bid dito sa property, habol na kayo kasi hanggang 11 lang to or ngayon today lang to, kaya yun, kung gusto nyo pa din mag-bid at lipas na itong panahon na to, possible pa din naman na lalabas ito ulit kung walang makakakuha. Pero mas mabuti kung makahabol kayo. Yun lang, dito ko lang tatapos itong video. Maraming salamat sa panonood. Hanggang next time po muli, ingat tayo palagi and God bless. Good luck sa bidding!